Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Agimat Testing. Bali, ang pag-uusapan ulit natin ngayon mga ka-horror sa bidyong ito ay patungkol sa Bato Omo. Para sa kaalaman ng lahat, ang Bato Omo ay isa nga pala sa pinakamatigas na bato na nabuo dito sa mundo. At ito ay kalimitang nakukuha sa loob ng kuweba. Pero gaano nga ba katigas ang Bato Omo? Kung ise-search nyo sa YouTube mga ka-horror ay maraming testingan ang ginawa sa Bato Omo. Nagkalat dyan mga ka-horror yung video na tinetesting yung Bato Omo na kung saan ito ay pinapalo ng mga martilyo at mga maso para mapatunayan kung gaano katigas ito. Ito kasi mga ka-horror yung initial testing ng Bato Omo bago ito tanganan ng gustong mag-alaga nito. Tetestingin muna ito sa pagpalo para malaman kung talaga bang buhay ang Bato Omo na inyong tatanganan. May mga nagsasabi na hindi naman daw kayang basagin ng palo lang ang Bato Omo dahil sobrang araw ang tigas nito. Pero alam nyo ba mga ka-horror na meron na rin mga testingan ng Bato Omo na kung saan yung Bato Omo ay nabiyak o nadurog at ito ay isinagawa ng mga sikat na antingero gaya ni Commander Leon at ni Agimat ng Mangyan. So dito mga ka-horror na tetestingin ni Commander Leon yung Bato Omo. Pero ito ay madudurog. Ayun no. Nakita nyo mga ka-horror, durog ano? Yung Bato Omo. So ibig sabihin hindi lahat ng Bato Omo ay nakakapasa sa palo. Kapalitan mo yan. Sa susunod na video naman mga ka-horror ay tetestingin ni Agimat ng Mangyan yung isang Bato Omo at ito ay kanyang tutudlaan at makikita nyo na mabibiyak sa gitna yung Bato Omo. Ayan mga ka-horror. So ibig sabihin hindi lahat talaga ng Omo ay pumapasa sa palo. Pero ganun pa man mga ka-horror ay marami pa rin ang pumapasang Bato Omo sa pamamagitan ng pagpalo ng martilyo at maso. At ngayon nga mga ka-horror ay ipapakita ko sa inyo yung aking top 4 na iba't ibang klase ng testingan ng Bato Omo. Pero bago ko simulan yung video mga ka-horror ay bibigyan ko lamang kayo ng konting background o informasyon patungkol sa Bato Omo. Ang Bato Omo o cave pearl sa Ingles ay isang maliit, makinis at pabilog na formasyon ng bato na makikita sa mga kuweba. Karaniwang gawa sa mga mineral tulad ng calcite, aragonite at gypsum. Ang mga perlas na ito ay nabubuo sa mga naiimbak na tubig sa kuweba kung saan ang tubig ay patuloy na tumutulo o nagdedeposito ng mga mineral sa paligid ng isang maliit na nucleus tulad ng isang butil ng buhangin o isang fragment ng isang shell. Sa paglipas ng panahon, nabubuo ang mga layer ng mineral na lumilikha ng mga makikintab at malaperlas na istrukturang ito. Ang mga perlas ng mga kuweba ay madalas na matatagpuan sa mga aktibong kuweba na may umaagos na tubig at maaaring iba-iba ang laki mula sa maliit na butil hanggang sa malalaking formasyon. Iba-iba rin ang hugis ng perlas na nabubuo rito. Kadalasan ay pabilog, pero minsan naman ay paoblong, pakwadrado o pahabang hugis. Ang mga ito ay katulad ng mga freshwater pearl, ngunit natural na nilikha sa ilalim ng lupa ng kapaligiran. At ngayon naman mga ka-horror ay simulan na natin ang aking top 4 na testingan ng Bato Omo na kung saan susubukan ang mga Bato Omong ito kung gaano nga ba ito katigas at katibay. Tara mga ka-horror at sabay-sabay nating panoorin ng video. So sa aking number 4 ay yung pagtesting ng Bato Omo gamit yung maso. Ayan, laki ng maso mga ka-horror, no? At nakapatong ito sa isang marmol. Ayun, so pinukpok na siya mga ka-horror. At ayan ano,
Kumbaga, nakita nyo naman bumaon dun sa pinagpatungan, ano? Tas nagkaroon lang ng konting dumi yung bato omo niya. Ganun yung katigas mga ka-horror. So ayan, no? So ayan, pinalo niya yung maso ron sa mismong pinagpatungan, ano? Pero hindi natitibag. Pero tetestingin niya ulit. So tingnan natin. Boom. So sa number 3 naman tayo mga ka-horror. Dito naman ay tetestingin yung bato omo. Kumbaga gagamitin yung martilyo at dito ay nakapatong yung bato omo doon sa bakal. Yan, bakal yung pinagpapatungan yan mga ka-horror. Yan, ilang beses siya pinalo, no? Kumbaga binalot niya muna yung bato omo sa tela para hindi ito tumalsik. At yan, titingnan niya kung ano ba naging damage ng bato omo. Kaya kung mapapansin nyo, no, daming butas nung pinagbalutan niya na tela. Pero yung bato omo dyan mga ka-horror ay buo. So dito ay pinagpatungan ng bakal at ang ginamit na pamalo ay martilyo. Pero yun, ano, buo yung bato omo niya, no? Matibay. So dito naman tayo sa number 2 mga ka-horror. Sino nga ba makakalimot dito sa ginawang testingan ni Commander Bantugan sa isang bato omong itim na kung saan ang isang antingero ay pinatesting sa kanya ito. Ito lang naman mga ka-horror yung isa sa pumasa na pinalimusan kay Commander Bantugan. Actually binigyan niya ng 25,000 yung may-ari nito. Dahil yun nga, pumasa yung bato omo. At kung mapapansin nyo, ilang beses yan pinaputukan ni Commander Bantugan. Pero yung bato omo ay hindi nawasak, ano. So talagang matibay ang bato omo. Hindi lang yung kulay puti, pati yung kulay itim. Ayan, oh. Ganda ng bato omo ni Kuya, oh. Hindi ganyan yung sa akin, eh. Isa pa, pangalan na yan. Yung sa kanya makinis pa rin, eh, no. So tetestingin ulit yan mga ka-horror. Ilang beses yan pinaputukan ni Commander Bantugan para talagang masubukan na itong bato omo na ito ay pasado. Yan, may paliwanag naman si Commander Bantugan dyan dahil bilog nga raw yung bato omo ay dumudulas lang yung bala. Araw, tutuloy pa niya. So yan, tetestingin ulit mga ka-horror. Pang ilang putok na yan? Pang 4 yata o pang 5? At yun, napagkasunduan na putukan pa ulit ni Commander Bantugan. Pero ganun pa rin, ano? Buo pa rin yung bato omo dyan. Tignan nyo mga ka-horror. Tinamaan ng ano? Lalagyan. Magaling to. Yan, ano mga ka-horror, buo pa rin yung bato omong itim. Mahusay, matigas talaga. At sa number 1 naman natin mga ka-horror ay dito tetestingin yung bato omo sa pamamagitan ng pison. So ganun din, nilagay nila sa tela yung bato omo, no, para hindi ito tumalsik. Pero yung pinagpapatungan ng bato omo ay isang solid na bato. At dyan makikita nyo na buo yung bato omo. Bali ito nga palang bato omo na ito ay nilimusan ng isang lalaki kay Commander Leon. At gaya din ng ibang testingan, ano, nagkaroon lang ng dumi yung bato omo pero buong buo. Talagang pumasya siya sa tibay. Kaya yan ang number 1 sa akin. At yan mga ka-horror ang aking top 4 na testingan ng bato omo. Sasamantalahin ko na nga pala yung pagkakataon na to mga ka-horror para i-shout out yung mga taong walang sawang sumusuporta at nanonood at nag-comment doon sa huling video na ginawa ko, yung mutya at medalyon ng Nepal. Shout out sa inyong lahat mga ka-horror at mabuhay kayo. So hanggang dito na lang mga ka-horror at samahan nyo akong muli sa mga susunod ko pang mga video patungkol sa agimat. Maraming salamat po.